bata pa ako, marami na akong pangarap sa buhay. Sanay akong magbanat ng buto. Nag-aral ako pero hindi nakatapos at itong aking naging kahinatnan ang maging isang laborer. Kung saan construction sites na ako napunta, ang pangarap ko lang talaga ay mabigyan ng maayos ang buhay ng aking pamilya. Sa katulad na may mahihirap, dugo at pawis ang aming puhunan upang mabuhay. Gayunpaman, agad kong pinagdarasal sa Diyos na malayo kami sa anumang uri ng sakit at sakuna. Pero itong kasunod na mangyayari ay hindi ko inaasahan. Nang tumama ang isang malakas na bagyo sa aming bayan, wala halos sa tirang bahay na nakatayo. Kitang-kita ko ang pagkawasak ng mga gusali at kabahayan sa aming paligid. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Marami ang nawalan ng tahanan at marami din ang nasawi. Pasalamat lang ako sa Diyos at kami nakaligtas at buo pa rin ang aking pamilya. Pero bakit ganoon? Bakit kaya pinabayaan ng Diyos na mangyari ito sa amin? Minsan, gusto ko talaga magreklamo at sabihin sa Kanya, "Oh Diyos ko, bakit mo naman kami pinabayaan?" Ang ating ikaapat na salita ng Diyos, naku, pag narinig nyo ito, makaka-relate tayo mabuti rito. Kasi alam nyo, usong-uso sa mga millennials, sa mga kabataan yung feeling sad, feeling low, feeling alone, ganyan. Abe, kung uso na nung panahon ni Jesus Christ yung social media, baka ganun din na sinasabi niya habang nakabayubay sa krus Feeling low, feeling sad, no? Feeling alone, kasi talaga namang feeling sad and alone ng Panginoon. Nakabayubay sa krus. At para bagang iniwan na ng lahat. No? Wala nang nagtatag, wala nang nagpo-post, wala nang nagpa-follow, di ba? O kita ninyo, alam nyo, maraming ganyan Sa buhay ng tao, yung parang feeling lang, inabandon na sila. Nagtatanong sila, mabait naman ako. Naglilingkod ako sa simbahan. Ako naman maraming kaibigan sa Facebook, maraming nag-aano sa akin, nagte-text sa akin. Pero parang laging talo ang buhay ko. Lagi akong talo. Parang wala na akong nagawang mabuti. Kaya minsan, nararamdaman ko na parang pinabayaan na yata ako ng Diyos. Ang tanong, totoo bang pinabayaan na tayo ng Diyos? Abay, sasagutin ho ito ng ating susunod na tagapagsalita. Siya po ang parish priest ng Santo Niño de Congreso Parish sa Bagumbong, North Caloocan. Member din ho siya ng religious congregation ng mga missionaries of Our Lady of La Salette. At siya ho ang Vicar Foray ng Vicariate of Christ the King. At sa Radyo Veritas, kasama ko rin po yan, co-anchor, Katok Tatahanan. Po. And siya rin po ay kauna-unahang bisita namin dito sa ating 7 Last Words. Walang iba, kundi si Reverend Father Jansen Ronquillo, M.S. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani," nang ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ikaapat na huling wika ni Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus. Sa una, mukha bang pinabayaan si Jesus? Marahil sa tingin ng marami, oo. Biruin mo, ang Diyos Ama, makapangyarihan, hinayaan niya ang kanyang anak na magdusa sa kamay ng mga kawal, sa kamay ng mga sundalo, sa kamay ng mga nagpaparusa sa kanya. Oo, marahil, pinabayaan sa unang tingin. Makapangyarihang Diyos, pero hinayaan niya ang kanyang anak na magdusa
Pinabayaan nga ba si Jesus nung siya ay nasa krus, nung siya'y nakapako, nung siya'y dugu-duguan, nung siya'y marami ng palo sa kanyang katawan, pinagsasampal, pinagtatadyakan, pinagsabihan ng kung ano-anong mga paratang na masasalita, masasakit. Pinabayaan nga ba si Jesus? Marahil, marami sa mga kabataan ngayon, ayan din ang sigaw, pinabayaan. Pinabayaan dahil nagkahiwalay ang kanilang pamilya. Pinabayaan dahil ang kanyang nanay ay hindi siya inalagaan. Pinabayaan marahil ang kanyang tatay ay maraming babae. Pinabayaan nga ba ang mga anak na nagdurusa sa kanilang pamilya? Pinabayaan nga ba ang isang batang hindi nakapag-aral? Pinabayaan nga ba ang isang batang nalulong sa masamang droga? Pinabayaan nga ba ng Diyos ang mga pamilyang nag-aaway-away? Pinabayaan nga ba ng Diyos ang isang nanay na kailangan pumunta sa ibang bansa para magtrabaho? Ako mismo ay nakaranas ng mga halimbawang nasabi ko na. Ako mismo ay nakaranas ng broken family. Iniwan ako ng aking tatay nung ako'y 1-year-old pa lamang. Kaya nga naman kami ay naghihikahos sa pera. Kaya ang nanay ko'y kinakailangang mag-OFW, kinakailangang pumunta ng Saudi para sa ganon kami matustusan sa aming pangangailangan. Kaming mga batay lumaki na walang mga magulang, na tanging nasa luklukan lamang ng aming lola. Marahil, sa unang saglit, pinabayaan. Kaya nga, nung ako'y nasa kabataan ko, nagwala ako, nagrebelde ako, at nalulung ako sa masamang bisyo, at naroon ang aking paghinto sa pag-aaral. Pinabayaan, iyan ang aking sigaw. Bakit ganon, Lord? Bakit wala akong pamilya? Bakit wala akong magulang? Bakit wala akong magandang bahay? Pinabayaan. Pero, unti-unti sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, salita ng Diyos ang nagpanumbalik sa akin upang ibigay ko ang aking tiwala sa Kanya. Totoo nga naman, kapag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Kaya nga, sa pamamagitan ng Biblia, ako'y nanumbalik sa aking pananampalataya. Unti-unti ako'y na-involve bilang miyembro ng Legion of Mary. Unti-unti, nung ako'y kabataan, naging miyembro ako ng Parish Youth Ministry. Unti-unti, doon ako lumaki sa loob ng simbahan, kapiling ang aking mga kabarkada. Hindi yung mga barkadang mga halang ang kaluluwa. Ngayon, ang mga barkadang miyembro ng Parish Youth Ministry. At nang dahil dito, ako'y nakapagpare. Nang dahil dito, lubusan kong nakilalang Panginoon at lubusan kong inibig ang Diyos. Sa unang saglit, pinabayaan, pero hindi pala. Naroroon ang bawat yugto sa aking buhay, ang pagmamahal ng Diyos. Yung pala ang sakop ng plano ng Diyos. Ganon din si Jesus nung siya'y nakabayubay sa krus, sapagkat ang krus ay senyales ng hindi kamatayan. Ang krus ay senyales na hindi ka pabayaan ng Panginoon. Ang krus ay senyales na hindi siya pinabayaan. Ngunit ang krus ay nagpapahiwatig ng sobrang-sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Na handa niyang ibigay ang kanyang buhay para tayo'y maligtas. Hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. At hindi si Jesus pinabayaan ng Diyos nung siya ay nakapako sa krus. Ang salitang iyon ay nagsasabing, I put my trust to you, O Lord. I put my trust and my strength to you. I abandon myself to you. That is the essence of the fourth last word of Jesus Christ. It was a custom in Psalm 22. It is a cry of abandonment. But this cry of abandonment turned to a cry of trusting God because He is the source of everything. Kaya nga, ang Panginoon, Jesucristo, ay patuloy na nagtitiwala sa Kanyang Ama. Tignan natin ang mga pagsubok ni Jesus. Tignan natin ang mga pinanggalingang paghihirap ni Jesus. Gustong-gusto na ng Diablo na si Jesus ay tumalikod sa Kanyang misyon. Kaya kung titignan po ninyo, maraming pagsubok si Jesus.
Kasi gusto ng diablo na siya'y tumalikod, na siya'y hindi sumunod sa kalooban ng Ama. Pero patuloy si Jesus na nagdarasal, patuloy si Jesus na nagbibigay ng paraan upang sa ganon ay magkaroon siya ng ugnayan sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin. In all aspects of Jesus Christ in the gospel, parati siyang nagdarasal, clinging to God's trust, clinging to God's confidence. Kaya nga, sa kabila ng lahat, si Jesus ay patuloy na tumatalima. Si Jesus ay patuloy na natiling tapat sa kalooban ng Diyos. Ang krus ay sinyales ng pagtalima ni Jesus sa kalooban ng Diyos. The cross is a symbol of fidelity of Jesus Christ to do the will of the Father. Hindi naman will ni God the Father na pahirapan ng kanyang anak. Yun ay kagustuhan ng tao dahil sa katigasan ng ulo. Dahil hindi sa pagsunod ng mga tao sa kanyang kalooban. Kaya ang tingin ng mga tao kay Jesus ay isang maling Mesiya. Pero patuloy si Jesus na nananalig sa Ama hanggang kamatayan. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? The word Diyos ko, that is a word of endearment. Diyos ko, Ama ko, tatay ko, akin. Upang sa ganon ay mapatunayang sa kabila ng lahat, nananalig pa rin si Jesus. Ang aking pagkapare ay hindi madali. Nanggaling sa wala ang simbahang ito. Nung unang pagtingin ko sa simbahan, it is a sign of abandonment. Walang poste ang simbahan, walang bubong ang simbahan, walang altar ang simbahan. Sa una, parang sinabing pinabayaan. Sa una, parang sinabing ang hirap ng mission. Pero sa loob ng 5 taon, unti-unti, sa bawat yugto ng pagpapagawa ng simbahan, may mga himalang nagaganap na dahil na rin sa mga parishioners na handang magbigay. May pupunta sa akin, Father, hindi na po ako pupunta sa ibang bansa, ibibigay ko na lang sa simbahan. Father, ang birthday ko, ibibigay ko sa simbahan. Unti-unti, nabuo ang isa sa pinakamagandang simbahan sa Diocese ng Novaliches and accordingly, isa sa pinakamalaking simbahan sa North Caloocan. Una, pinabayaan, pero hindi pala yun. Unti-unti, sa patuloy na pananalig ng mga tao at sa patuloy na pagtitiwala namin sa Diyos, ito pala'y parte ng isang mahalagang plano ng ating Panginoon. Sa mga kabataang naririyan at nakikinig, dahil ngayon ay taon ng mga kabataan, manali kayo sa Diyos in times of obstacles, in times of trials, all the more that you have to cling to the Word of God. Unti-unti, manalig tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi pinapapabayaan ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Meron nga po akong isang miyembro ng kabataan ay nagpakamatay. Nagpakamatay dahil parang siyang pinabayaan. Ang sabi ng mga magulang, hindi namin alam kung ano mga pinagdaranasan niya. Pero masaya naman siyang tignan. Okay naman siyang tignan. Pero natagpuan namin siya nakabitin ang kanyang sarili. Siyempre, lahat ng kabataan ay nalungkot. Ganon din ako bilang kanilang kura paroko ay nalungkot. Mga kapatid ko kay Kristo, harinawa sa ating pagbubulay-bulay sa ika-4 na wika ng ating Panginoon. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Hindi siya pinabayaan ng Panginoon, ngunit lalo pang nagtiwala, lalo pang nagmahal, at lalo pang nag-alay. Magtiwala, wow, that's a big word. Tiwala. Paano ba tayo magtitiwala? Kanino ba tayo magtitiwala? Saan ba tayo magtitiwala? Simulan ko ito sa aking buhay. Paano ka magtitiwala kung ang iyong pamilya iniwang ka? Paano ka magtitiwala kung yung girlfriend mo ay naglaro sa iba? Paano ka magtitiwala kung yung mga kaibigan mo na akala mo'y tapat, ay iiwan ka pala sa panahon ng problema?
paano ka magtitiwala? Kanino ka magtitiwala? Alam niyo po, nung ako'y pumasok sa pagiging pare, una, sabi ko, sayang naman ang mukha ko kung magtitiwala na ako sa Diyos. Sayang naman ang gandang lalaki ko, sabi ng iba. O nga no, pagkakatiwala ko ba sa Diyos ang aking pagkapare? Pagkakatiwala ko ba sa Diyos ang aking buhay? Alam niyo po, sino ang modelo ng aking paggabay sa pagpapari ko? Walang iba kung hindi ang mahal na ina na nagpakita sa bundok ng Lasalet, September 19, 1846. Doon nung nakita ko siyang umiiyak sa picture, sabi ko, sino to? At bakit siya umiiyak? Yung pala, ang mahal na ina, umiiyak. September 19, 1846, sa bundok ng Lasalet, na nagpakita sa dalawang bata, kay Maximin at kay Melanin. At mula noon, si Mama Mary ang naging sandalan ko upang magtiwala sa Diyos. Si Mama Mary ang nagdala sa akin, sa Diyos, upang ibigay ko ang aking sarili. Mga pamilya, mga kabataan, mga magulang, mga anak, siguro mas maganda kay Mama Mary tayo pumunta. Kay Mama Mary nating tignan ang ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Kung si Mama Mary nagsabi, "Be it done to me according to your will, O God." Ganun din sana tayo. Magkaroon tayo ng bukas pusong pagtitiwala. Mga magulang, baka pwedeng pagkatiwalaan nyo ang inyong anak. Pag sinabing may project, pagkatiwalaan nyo may project. Kapag sinabing meron silang pupuntahan, pagkatiwalaan nyo. Huwag nyong husgahan ang inyong anak. Mga anak, baka naman kinakailangan meron tayong word of honor. Kapag sinabing kung saan pupunta, doon ka. Pag sinabing hindi ka mag-girlfriend, huwag kang mag-girlfriend. Magkaroon ka ng salita na pagkakatiwalaan ng mga tao, lalo tigit sa iyong pamilya. Muli, ang aking pakiusap po sa ating lahat na nakakapakinig at nakakapanood, just put your trust in the Lord. My God, why have you abandoned me? It is a sign, it is a cry of trusting God at all times. Kahit na medyo hindi maganda ang pangyayari sa buhay, kahit na maraming krus na binabata, magtiwala ka pa rin. Mga kabataan, huwag kang iinda-inda kapag may panahon na kung saan ay ikaw ay nangungulila o sinusubok ng pagkakataon. Huwag kang pumunta lang sa Facebook. Huwag kang pumunta lang sa mga kabarkada mo. Huwag kang pumunta lang kung kani-kanino. Kapag birthday mo ba, nagsisimba ka ba? O baka naghahanda ka lang? Kapag ba Pasko, bagong damit lang ba ang inaasam-asam mo? Nagsisimba ka ba? Unti-unti, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Magtitiwala ka ba sa Diyos? But please, don't look on the negative side. Our journey should lead us to a deeper understanding of God. Tiwala. Tignan si Jesus, hindi lamang sa Facebook. Tignan si Jesus, hindi lamang sa Instagram. Tignan si Jesus, hindi lang sa Twitter. Minsan doon pa tayo nakakapanood. Minsan doon pa tayo ginugugol ang panahon. Ginugol mo na ba ang panahon mo sa pagbabasa ng Biblia? Nagsisimba ka ba? Nakikinig ka ba ng salita ng Diyos? Bakit ba natin pinagtitiwalaan ang mga multimedia? Bakit ba natin pinagtitiwala ang panglabis, ang ating mga kamag-anak o ang ating mga kaibigan? Ba't ba natin pinagtitiwala ang labis, lahat-lahat ng mga taong nakapaligid sa akin? Bakit pa yung barkada mo pinagtitiwalaan mo? Bakit si Jesus hindi ka magtiwala sa Kanya? Marahil, tignang malalim ang iyong buhay at makikita mo ang pagmamahal ng Panginoon. Makikita mo ang Kanyang pagmamahal na labis-labis. Yun ang magsisimula sa iyo para magtiwala at kumapit sa Diyos. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Huwag kayong magiging desperado sa buhay. May pag-asa. Hope is a sign of God's presence. Cling to this hope. Don't focus too much on the superficiality of the world, but rather
cling to God, the Most High. Upang sa ganon, mga kabataan, magkaroon ng direksyon ang ating buhay. Tayo'y manalangin. Ama, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo. Turuan mo po kaming magkaroon ng pusong handang mag-alay ng buhay. Upang sa ganon, Ama, makita namin ang lubusang pagmamahal mo. Ama, sana'y turuan mo kami na ibigin ka. Ibigay mo po sa amin ang iyong espiritu para pagkatiwalaan ang lahat ng mga plano mo sa buhay sa amin. Ama, ikaw na po ang bahala sa amin. Ikaw na po ang bahalang magtaguyod sa bawat pagsubok na aming dinaranas. Ikaw na po ang bahalang mahuna sa lahat-lahat ng mga sigalot sa aming buhay. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo, Ama. Katulad ng iyong anak na si Jesucristong nagtiwala sa iyong kabutihang loob. Nagtiwala hanggang sa krus. Nagtiwala hanggang siya'y nakabayubay sa krus. Ang sigaw pa rin ay, Ama ko, Ama ko. Turuan niyo po kaming magtiwala muli sa iyo, Ama. Sa pamamagitan muli ng Espiritu Santo, ipagkaloob mo kami ng pusong handang magtiwala. At ganun din, sa mahal na Birhen, ibigay niyo po sa amin ang iyong ina upang sa ganon, kami ay lubusang lumapit sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. The Seven Last Words Year 32 is brought to you by Fortune Life Insurance Company, securing your tomorrow today. Promise? 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 Promise, ang Fortune Life, maaasahan mo, tapat sa pangako. Promise? 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 Promise, ang Fortune Life, maaasahan mo, tapat sa pangako. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Eternal Plans Incorporated. Your future is our concern. Mag-Eternal Plans ka, Mag-Eternal Plans ka. Ngayon na. Allison's Chemicals Incorporated. Gibson Shoes, manufacturer of military and safety shoes. Gibson Shoes. DWIZ. Ito ang DWIZ 882. Nagbabalita sa mamamayan. Naglilingkod sa bayan. 50,000 watts. The Seven Last Words Year 32 would like to thank its following donors. In its 33rd year of television production of The Seven Last Words, Make Mind Creative Production in the year of the Ecumenical Church in 2020 invites you to a journey in faith, a pilgrimage to Egypt, Israel, and Jordan. Experience the sites where actual miracles happen and where faith comes full circle. All rates are inclusive on a full board package. Installment payments are also most welcome. For inquiries, contact 0998-990-1127, 0916-773-8888, and email ameliameng@gmail.com.